12 taon na, araw-araw kaming gumagawa ng paraan para patayin ang batang ito. Ngunit laging nabibigo. Guro, ang laso ng 7 karayom ng kamatayan ginagawa kong inuming tubig. Maaari ka bang gumawa ng bagong reseta? Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng oras habang mas gusto natin siyang patayin, lalo siyang lumalakas. Kahit 10 taon pa, wala ring mangyayari. Ano na namang bagong paraan para guluhin ako? Sabay-sabay na kayong lumapit. Nagmamadali ako. Mula ngayon, hindi na kita papatayin. Ipak mo ang gamit mo at bumaba sa bundok. Matanda ka na rin. Dapat mong tuparin ang napagkasunduan noon tungkol sa kasunduang magpakasal nung bata pa kayo. Anong kasunduang magpakasal? Wala akong pakialam. Hindi ako pupunta. Bago ninyo ako dinala sa lambak ng mga masasama, nakipagkasundo na ako sa aking kababata na pakakasalan ko siya. Noon, isa ka pa ring sanggol na nakabukas ang pantalon. Ano ang alam mo sa pag-aasawa? Makinig ka. Matagal ko nang gustong magkaapo. Bukod pa, siya ay taga-Kabisera. Ang anak ng Marquez ng Kapayapaan. Huwag kang maging masyadong mapili. Kung hindi ka papayag, malamang hindi mo rin kayang kalabanin ng mga matatandang ito. Kaya mas mabuti nang magpanggap ka munang pumayag. Ang guro ang masusunod. Dalhin ang tanda ng inyong kasunduan. Pagbaba mo, huwag kang basta-basta gagamit ng dahas. Kung matalo ka, mahihiya kami, ang 5 masasama. Pwede mo bang baguhin? Ang pagiging mainipin mo. Kanselahin mo muna ang kasunduan. Pagkatapos, hahanapin ko ang aking kababata. Sa wakas, hindi ko na kailangang magpanggap araw-araw na harapin ang mga pakana ng mga matatandang ito. Talaga bang hindi sasabihin sa kanya ang totoo? Bakit pa sasabihin sa kanya? Para pasanin niya ang napakabigat na dalahin sa paglalakbay? Makakapamuhay pa ba siya ng malaya? Ang alingaw-ngaw na ito ay nagkulong sa amin sa loob ng 300 taon. Ang buong mundo ng kultibasyon ay hindi na rin tulad ng dati. Mabuti na lang, 12 taon na ang nakalipas na pulot natin siya, ang may orihinal na konstitusyon, ngunit nabigo tayong makuha ito. 12 taon ng puspusang labanan. Inilagay namin ang lahat ng aming lakas sa kanyang mga buto. Hindi magtatagal malalaman ng lahat ang pangalan ng ating lambak ng mga masasama. Malakas siya, ngunit kung makaharap niya ang taong yon. Tama ba ang daang ito? Ang gulo-gulo ng mapang ito. Buti na lang at nailigtas ko siya. Ituro mo sa akin ang daan. Nasa antas ng pagpapalakas ng katawan na ako. Pero hindi ko makita ang kanyang antas. Sino ba talaga siya? Kayong mga taga-ibaba ng bundok, ito ba ang bayad ninyo sa kabutihang ginawa ko? Iniligtas kita, pero gusto mo akong patayin. Gumaling na ang sugat ko, nawala na rin ang lason. Talagang siya ang nagligtas sa akin. Sabihin mo na, ano ang pakay mo sa pagligtas sa akin? Nakita kong may mali, kaya tumulong ako. Pamilya Sofia, binibining Sofia. Ginoong Gabriel, Iniligtas mo ang buhay ko. Gagawin ko ang isang bagay para sa'yo. Kahit dumaan sa apoy at tabak, gagawin ko ito para sa'yo. hindi ko mahanap ang daan papuntang Jinling. Ang gulo pa ng mapang ito. Kung gayon, ikaw na ang magturo sa akin ng daan. Hindi ang mapa ang dahilan. Ikaw talaga ang dahilan. Wala ka lang talagang sense of direction. Alam ko ang daan papuntang Jinling. Sasamahan kita.
Mabuti iyan. Pupunta ako sa Jinling para kanselahin ang nakatakdang kasal. Saka ko na mahahanap ang aking kababata. Ituro mo ang direksyon. Lilipad ako. Hindi ko inaasahan. Napakakomplikado pala ng daan pababa ng bundok. Kung hindi dahil sa'yo, matagal pa talaga akong makararating lungsod ng Jinling. Maraming salamat, Binibining Sofia. Nailigtas mo ang buhay ko, nararapat lang. Bigyan ninyo ako ng daan! Mapanganib ang magpatakbo ng kabayo sa daan. Walang anuman. Manyak! Ininsulto mo ako! Ikaw ang muntik ng makabangga ng tao, kung hindi dahil sa Ginoo. Kung nahulog ka sa kabayo, mapipilayan ka. Sinong humingi ng tulong niya? Magaling akong sumakay ng kabayo. Ikaw. Bayaran mo ang bagong damit ko. Unahin muna natin ang mahalagang bagay at saka ang mga karma sa mundo. Mas mabuting iwasan na lamang. Sige, babayaran ko. Ang damit kong ito ay alay sa hari. Napakahalaga nito. Isang kapirasong pilak lang ba? Akala mo ba pulubi ako? 1,000 ginto. Bakit ka nagsusuot ng napakamahal na damit? Hindi naman ito makakain. Ako ang anak ng Marques ng Kapayapaan. Ang pinakamarangal na tao sa lungsod ng Jinling. Damit lang iyon? Tahanan ng Marques ng Kapayapaan. Hindi ba ito ang itinalaga ng aking guro? Ang pamilyang napagkasunduan para sa akin? Teka, siya ang nakatakda para sa akin. Kailangan kong magmadaling pumunta sa tahanan ng Marques ng Kapayapaan upang kanselahin ang kasunduan. Kailangan kong magmadali sa tahanan ng Marques ng Kapayapaan para kanselahin ang kasal. Binibini, ayos ka lang ba? Hulihin ninyo ang bastos na ito. Hindi lang siya nagsalita ng walang galang sa akin sa harap ng lahat. Pinunit pa niya ang palda ko. Sasabihin ko kay tatay, papatayin siya. Hindi ka makatuwiran. Kung hindi dahil sa akin, nahagis ka na sana ng mabangis na kabayong iyon. Iniligtas kita. Hindi ka man lang nagpasalamat, binintangan mo pa ako. Hulihin ninyo siya. Huwag mong sasaktan si Ginong Gabriel. Hindi mo ba sinabi na ihahatid mo lang ako sa Jinling at aalis ka na? Kaya kong ayusin. Dapat kong bayaran ang utang na loob hanggang sa huli. Hindi kita iiwan na mag-isa. Iingatan kita. Ikaw? Sasama ako sa iyo sa tahanan ng Marques ng Kapayapaan. Huwag kang pumunta, Ginoong Gabriel. Pumunta ako sa Jinling para lang pumunta sa tahanan ng Marques ng Kapayapaan. Sasama ako sa'yo. Ihatid ninyo sila sa tahanan ng Marques ng Kapayapaan. Ikaw ang nang-api sa anak kong babae. Ang tapang mo. Ikaw ang nagturo sa anak mo na maging pasaway. Sumakay siya ng kabayo sa kalsada ng mabilis, muntik nang makapatay ng mga tao. Ano ang nangyari? Tinitigan ko ang lalaking ito, hindi ko mapigilang lumuhod. Totoo ba? Ako, masyadong mabangis ang kabayong iyon. Hindi ko ito napigilan. Bawal kang sumakay ng kabayo sa loob ng 1 buwan. Kung makasakit ka pa ng ibang tao, hindi ka na makakasakay ng kabayo habang buhay. Ang matandang Marques, kahit na ipinagtatanggol niya ang anak niya pero makatuwiran naman siya. Ang anak niyang babae, kahit na suplada at spoiled pero marunong naman siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Ang paningin ng manggagaway ng langit ay hindi nagkakamali. Sa totoo lang, may isa pa akong pakay sa inyong tahanan. Sinabi ng aking guro na manggagaway ng langit na maraming taon na ang nakalipas para sa akin at sa inyong tahanan ay may kasunduan sa kasal. Pumunta ako para kanselahin ang kasal. Ito nga ang sagisag ng manggagaway ng langit. Maupo po kayo, Ginoong Gabriel. Ako si Gabriel, isang taong walang ginagawa. Hindi ako karapat-dapat na tawaging Ginoo. Tatay, huwag ninyong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Manloloko siya. Clara, huwag kang bastos. Si Ginoong Gabriel ay alagad ng manggagaway ng langit at siya rin ang iyong mapapangasawa. Huwag kang maging walang galang. Ayokong pakasalan ng isang bastos. Pumunta talaga ako para kanselahin ang kasal. Pumunta talaga ako para ng kasal. Dumating talaga ako para kanselahin ang kasal.
Hindi, ang kasalang ito. Nakasalalay dito ang kapalaran ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Kailangang manatili si Ginoong Gabriel. Bago pa lang si Ginoong Gabriel sa Jinling, siguradong ubos na ang baon niya. Mabuti nang manatili muna siya sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan at maglibot-libot sa Jinling. Maganda talaga ang Jinling. Kailangan ko rin ngayon ng isang pansamantalang matutuluyan. Sige. Tatay, sinira niya ang saya ko at kakain pa siya ng libre sa bahay natin. Ako, Hindi rin ako kakain ng libre. Pwede akong gumawa ng mga gawain sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan para mabayaran ng perang ito at makapanirahan muna ako. Kailangan ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan ng isang punong bantay na magaling sa laban. Hindi ko alam. Mabuti na rin ang maging punong bantay, tamang-tama para maranasan ko buhay sa mundo. Pero may kondisyon ako. Huwag niyong limitahan ang kalayaan ko. Walang problema, ipapayos ko sa katiwala. Mukhang ang buhay ko sa Jinling kasi simula pa lang. Talaga namang maarte ang dalaga. Kuya Leo, narinig ko na dati kang kampeon sa laban. Magaling ka sa laban. Bakit hindi ka naging opisyal? Mabuti ang maging bantay. Ang taas ng buwanang sahod sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan at kaunti lang ang trabaho. Tama nga, ang sweldo ng punong bantay, mas mataas kaysa sa karaniwang bantay. Magandang araw, mga tropa. Ako si Gabriel. Mula ngayon, ako na ang bagong punong bantay ninyo. Ang hampas kong ito, kahit na ang taong magaling sa laban, hindi magkakaroon ng blangkong mukha. Bakit wala siyang reaksyon? Baka isa siyang bihasa. Binibining Sofia. Saan ba galing ang batang babaeng ito? Ang galing naman niyang lumaban. Talo ako, mas magaling siya. Hanga ako sa iyo, dalaga. Hoy, ikaw na si Gabriel. Hinahanap ka ng binibini. Ano ang gusto ni Binibining Clara sa akin? Nagkakaarte na naman ang dalaga. Binibining Clara, masyado namang malala ang biro mo. kasalanan ko ang pagpana sa'yo. Pero sigurado akong makakaiwas ka. Bine-verify ko lang ang nasa isip ko. Mukhang may utak ka naman pala. Binibining pasaway. Ako na ang bahala na ipaalis ang kasal. Hindi mo kailangang magmadali. Wag. Hindi ko na malayan. Na ayaw kong ipaalis ang kasal. Ako? Hahayaan ko bang maalis ang kasal? Kung ipapaalis man, ako mismo ang gagawa. Bahala ka. Binibining Clara, muli akong nanliligaw sa'yo. Pumayag ka na sa akin ngayon. Tanging si Binibining Clara na napakaganda at may marangal na angkan ang siyang karapat-dapat sa iyo, Ginoo. Itong si Binatang Marco dahil ang pamilya Reyes ay bagong sali sa apat na magkakapantay na pamilya kasama ang pamilya Daniel ay puro kasamaan na ang ginagawa. Araw-araw pa niyang ginugulo si Binibining Clara. Sobra na ang inis ni Binibining Clara sa kanya. Pero dahil sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan, hindi nila siya maano. Bilang pinuno ng mga bantay, tungkulin mong bantayan ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Palayasin mo si Binatang Marco. At ang bayad? Mababawas sa bayad mo sa damit ang 200 piso. Sige po, pupunta na po ako. Pinsan, pakasalan mo ako. Kung hindi ka papayag kahit isang beses, manliligaw ako ng isang beses. Kung hindi ka papayag habang buhay, manliligaw ako habang buhay. Talagang walang hiya ang Binatang Marco. Marami siyang babae sa bahay at sasamantalahin pa niya ang ating binibini. Ang pamilya Reyes ay talagang ayaw tayong tantanan. Ang ingay. Anong sinabi mo? Alam mo ba kung sino ako? Makapangyarihan ang pamilya Reyes ngayon, ang mga alalay ni Binatang Marco at lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Huwag. Ang commander na hinirang ng Marquez, tiyak na magaling siya. Kaya niyang talunin ang ilang alalay, di ba? Isang lalaking pinoprotektahan ng babae. Ngayon, napakaraming magagaling. Tingnan natin kung anong gagawin mo.
Kahit 100 alalay pa ang dumating, hindi pa rin nila ako kayang talunin. Sige magyabang ka, kaming mga bantay. Kahit pagsamahin, hindi pa rin namin kaya ang isang alalay ni Binatang Marco. Ikaw pa. Tinanggihan ka na ni Binibining Clara, napakaraming beses na. At nandito ka pa, tumatahol sa harap ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Pinapayuhan kita na umalis ka na. Ikaw, hamak na taga-bukid. At gusto mo pang hadlangan ang panliligaw ko sa aking pinsan. At hindi mo man lang nakikita ang hamak mong itsura. Balatan mo siya. Ang sino mang gumalaw kay Ginoong Gabriel, patay. Hindi ko akalain na sa tabi ng basurang ito ay may ganito kagandang babae. Hindi may tuturing kang pinakamaganda. Pinakamaganda, marami na akong nakitang magagandang babae. Nakaimbento ako ng isang sistema para pag-uri-uriin ang mga magagandang babae mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dinosaur parang tao, karaniwang tao, medyo maganda. Pinakamaganda. Ate, pinakamaganda gawin kitang pangalawang asawa. Huwag mo akong hiyain. Sa mga babae talagang masigasig kang mag-aral. Sila ay mga palamuti lamang. Ilang magagandang florera ay ilalagay ko sa tabi upang mas maipakita ang aking katayuan. Kahit sa tabi ng isang palaka, maglagay ka pa ng maraming magagandang bagay. Siya ay palaka pa rin. Ikaw patayin mo ang walang galang na iyon, ihatid si ate pinakamaganda sa aking silid. Sino ba ang babaeng ito? May ganyan siyang kasamang malakas. Mas lalakas pa kaya siya? Ate, magkano ang binayad sa iyo ng gwapong lalaking iyan? Bibigyan kita ng 10 beses. Sumama ka sa akin. Tiyak na aalagaan kitang mabuti. Ang ingay. Binibining Sofia, huwag kang masyadong mag-isip kahit patayin mo siya. Ako na ang bahala. Humanda kayo sa kamatayan. Nasa core formation na ang lalaking ito, mas mataas kay Binibining Sofia. Binibining Sofia, bumalik ka. Magpapakamatay ka ba rito? O hihintayin mong maging giniling ka? Nandito rin pala si Gabriel. Siya ay tagapagsanay ng enerhiyang panlaban. Balita ko nalampasan na niya ang pagpapalakas ng katawan. Umabot na sa antas ng pagbuo ng core. Ang tahanan ng pamilya Reyes ay dahil sa kanya, kaya nakapasok sa 4 na dakilang pamilya. Noong unang lumitaw ang enerhiyang panlaban, ang unang taong umabot sa antas ng misteryo ang naging orihinal na sanggunian. At ang mga susunod na henerasyon ay maaari lamang matuto at gayahin ang orihinal na pagsasanay. Kahit gaano pa kataas ang talento, sila ay magmamana lamang ng patuloy na humihinang alingaw-ngaw. Hindi na nila maaabot ang antas ng misteryo. Baguhan, kahit hindi ka namin gusto, ayaw namin na mamatay ka rito. Tumakas ka na. Si Gabriel ay nasa antas ng pagbuo ng core na. Hindi mo siya kayang talunin. Pumunta ka sa Marquez. Siya lang ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Ang mga tanod ng tahanan ng Marquez ay mabubuti. Kahit hindi nila ako iginagalang, ayaw din nilang mamatay ako. Ang mga tao sa mundong ito talagang hindi ko inaasahan. Subalit ako ang tanging kinikilalang tagapagmana ng orihinal. Sa 10 taon, naabot ko ang antas ng misteryo. Wala yan. Isa lang matandang yon. Hindi ko siya pinapansin. Ayaw mo sa kabaitan ko. Kahit na magaling ka rin, pero bata ka pa. Paano mo matatalo si Gabriel? Ayos lang talaga ako. Kayo, wala ba kayong respeto sa akin? Wala naman, matanda ka at pangit. Bakit kita papansinin? Lakas ng loob mo. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Hindi ka ba magaling? Ibibigay ko ang lahat ng aking lakas para harangan ang pag-ataking ito. Hindi imposibleng mabuhay tayo laban sa kanya. Kuya Leo, hindi mo na kailangan kumilos. Kailangan ko lang igalaw ang isang daliri sa paa. Ang buhay ng matandang ito ay mawawala na. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagsisinungaling ka pa. Gawa ka ba sa balat ng baka? Mamatay ka na!
Gintong anyo, hindi pa umaabot sa tuktok ng antas ng pagbuo ng core ang lakas. Imposibleng magkaroon ng gintong anyo. Pero bata ka pa lang, paano nangyari ito? Hindi ka tao. Ano ka ba? Ito ba ay muling pagsilang ng orihinal na ninuno? Tanging ang unang tao sa mundo Ang orihinal na ninuno ng enerhiyang panlaban? ang siyang may ganito kalakas na enerhiyang panlaban. Noong iniligtas ako ni Ginoong Gabriel, alam ko na hindi siya pangkaraniwan, pero hindi ko inaasahan na ganito pala siya kalakas. Isang tira lang. Namatay agad si Gabriel kahit nasa antas ng pagbuo ng core. Guni-guni lang to. Dali, takbo. Hindi na ito kakayahan ng tao. Pag hindi tayo tumakbo, patay tayo. Bakit kayo tumatakbo? Hindi pa tayo tapos. Bulag ako, hindi ko nakilala na Diyos ka pala. Maawa ka, huwag mo akong patayin. Maawa ka, huwag mo akong patayin. Hindi ka naman aso. Binibining Clara, kamusta ang ginawa kong trabaho para sa'yo? Ito naman talaga tungkulin mo bilang tagabantay. Yung napagkasundo ang 200 pirasong pilak. Hinding-hindi ako sumisira ng pangako. Nagawa niya talagang sa ilalim ni Gabriel patayin ang binatang Marco. Nalaman na ba ninyo ang pinagmulan ng Ginoong Gabriel? Nag-uulat po ako, Gino. Isang bantay lang na may talento sa pagsasanay. Isang taong bukid. Isang mangmang na taga-bukid ang nangangahas na pumatay sa anak ko. At pinatay ang nakatatanda ng pamilya Reyes. Ipatawag si Don David. Opo. Si Don David ay malapit nang umabot sa antas ng paglipad. Sa buong kontinente, iilan lang ang makakatalo sa kanya. Tiyak na patay na ang Ginoong Gabriel na iyan. Huwag mong hayaang mamatay siya ng madali. Magpadala ka ng mensahe kay Panginoong Espiritu. Tanungin mo siya kung kailan sasalakayin ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Opo. Ang sweldo bilang bantay ay masyadong maliit. Kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng mas pera. Pwede akong tumulong magpagamot sa mga tao. Kahit hindi ako marunong ng medisina, ngunit gamit ang aking enerhiyang panlaban sa antas ng misteryo, makakapagpagamot ako ng mga mortal. Hindi ba't napakadali lang nun? Binibining Sofia, gabing-gabi na, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ginoong Gabriel, iniligtas ninyo ang buhay ko. Sa buong buhay ko, handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Nang walang pag-aatubili. Binibining Sofia, anong ginagawa mo? Masyadong mahina ang aking lakas, kaya naman, Bumaba ako sa bundok, bukod sa ipawalang bisa ang kasal, ang totoo, para manligaw sa aking kababata, hindi pwede. Binibining Sofia, may iniibig na akong iba. At saka inihatid mo na ako sa lungsod ng Jinling. Bayad na ang ating utang na loob, wala kang utang sa akin. iniligtas ninyo ang buhay ko. Ginabayan ko lang kayo. Paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa inyo? Sige na nga, kung gusto mong sumama, sumama ka na lang. Ang utang ni Ginoong Gabriel kay Binibining Clara para sa mga damit. Ako na ang magbayad ng utang ninyo. Sa ganitong paraan, hindi na rin mapapailalim sa iba si Ginoo. Huwag, ito ang aking pananagutan sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Ito ang kaugnayan ko sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Kung makikialam kayo ng ikakasama ko. Sige. Kaya pala Ginoo, may gusto ka na pala. Panlunas sa lahat ng sakit, kung hindi gumaling walang bayad. Ginoo, mataas pa rin ang lagnat ng anak ko. Wala nang magawa ang mga doktor sa syudad. Kaya nyo ba talagang gamutin? Maliit na problema. Bumaba na ang lagnat. Talagang bumaba na ang lagnat. Isang himalang doktor ka talaga.
Doktor, para mapagamot ang anak namin. Naubos na ang lahat ng aming ipon, ang bayad sa paggamot. Bahala na. Isipin na lang nating magandang karma ito. Bahala ka na. Salamat, Doktor. Hanggang kailan pa kaya bago makaipon ng 1,000 tael? Mabuti. Hindi naman lahat ng bayad ay ganito kababa. Ang kaunti ay nagiging marami. Palapitin ninyo ang libot na doktor na yon. Prinsesa, isang naglalakbay na doktor lang. Karapat dapat ba siyang tawagin ninyo? Salamat, Doktor. Talagang para kayong si Huatuo. Hindi kayang pantayan ni Huatuo ang doktor, kahit isang buhok. 10 taon nang bali ang braso ko, isang kaway lang ng doktor, agad gumaling ang bali ko. Tahimik. Nagtitinda ako sa kalye. Karamihan sa mga nagpapagamot ay mga mahihirap. Buong umaga 5 pirasong pilak lang ang kinita ko. Kailangan kong maghanap ng paraan para mas kumita. Gusto kang makita ng binibini. Sundan mo ako. Bakit ka sumisingit sa pila, Iha? Hindi mo ba nakikita ang nasa likuran? Ang dami ng nakapila? Alam mo ba kung sino ang aking binibini? Pantay-pantay ang lahat sa harap ng buhay. Sa harap ng buhay, pantay-pantay ang lahat. Wala akong pakialam kung sino ang binibini ninyo. Pumila ka sa likod. Ikaw, Rosa, pumila ka. Doktor, ang aking katulong ay walang modo. Patawarin ninyo po siya. Napakabigat ng amoy ng kamatayan. Ito ay inilagyan ng sumpa. Doktor, ang mga manggagamot sa aking tahanan ay libreng gagamutin ang mga may sakit na ito. Mangyaring sumama muna sa akin sa aming bahay upang magpagamot. 200 tael ang paunang bayad. Kapag gumaling, magbibigay pa ako ng 300 tael. Kung hindi gumaling, ang 200 tael na iyon ay magiging bayad sa inyong pagod. 500 tael. Ngayon ay mabilis kong mababayaran ang utang kay Binibining Clara. Sasama ako sa inyo. Sobrang marangya. Kulang pa ang bayad sa konsulta. Grabe naman ito, ang prinsesa ay marangal at marilag. Hindi ba't isang peking doktor na tulad mo ang makapaggamot ng basta-basta? Kung kaya ninyong gamutin ang prinsesa, hindi na sana lalapit sa isang peking doktor na tulad ko. Kapal ng mukha mo, ang sakit ng prinsesa ay hindi na kaya kahit ng aming kolehiyo ng mga doktor ng palasyo. Ikaw pa isang batang wala pang balbas. Kung hindi mo kaya, hindi nangangahulugang hindi rin kaya ng iba, huwag mong hayaang ang iyong kawalang kaya ang magdulot ng panganib sa buhay ng prinsesa. Ikaw, ang laki ng sinasabi mo. Titingnan ko nga, ano bang pambihirang galing mo? Ang amoy ng kamatayan at kapangyarihan ng sumpa sa bahay na ito ay lalong tumitindi. Mukhang malala na ang kalagayan ng prinsesa. Kanina lang sumama ang pakiramdam ko, kaya't pinapunta ko na lang ang mga bantay para sunduin ka. Sana po ay patawarin ninyo ako, Ginoong Gabriel. Hindi bale. Ang prinsesa ay nalason ng kakaibang lason at malubha na ang kanyang kalagayan. Kung talagang may kakayahan ka, sabihin mo kung anong lason ito. Isang kakaibang lason, katawa-tawa talaga. Ito ay isang lubhang malupit na sumpa. Kumakain ito sa dugo at lakas ng host. Unti-unti nitong inuubos ang kanyang sigla. Ang mga pangkaraniwang doktor na ito, paano nila iyon malalaman? Mukhang may nakagalit ang prinsesa sa isang napakabagsik na tao na nagbigay sa kanya ng napakalupit na sumpa. Pero ano ang pakialam ko? Aalisin ko lang ang sumpa at kukunin ko ang bayad. Hindi nalason ng prinsesa, kundi na isumpa. Sumpa, talagang kahangal-hangal. Kami ay naglingkod sa kolehiyo ng mga doktor ng palasyo sa loob ng maraming taon. Hindi pa kami nakarinig ng anumang sumpa. Bata, nag-iimbento ka ng mga kasinungalingan. Dapat humanap ka ng mas katanggap-tanggap na dahilan. Oo nga. Araw at gabi kaming nag-aaral. Matagal nang napagpasyahan. Ito ang Tianjiin, isang lason mula sa kanluran. Ano ang alam mo, batang taga-bukid? Kapag kumilos ang lason ng Tianjiin, dapat ay nanginginig ang mga paa at kamay na parang hinihila. Ngunit ang prinsesa, bukod sa unti-unting panghihina, meron ba siyang kahit kaunting panginginig? Ito ay dahil ang katawan ng prinsesa ay marangal. Kaya iba ang kanyang mga sintomas sa karaniwang tao.
Ito ang sumpa ng 7 araw na pagkawala ng kaluluwa. Ginamit ang petsa at oras ng kanyang kapanganakan. Kapag kumilos na ang sumpa, tiyak na mamamatay siya sa loob ng 7 araw. Ikailang araw na ngayon? Ngayon ay ika-6 na araw, kaya may oras pa. Kaya pa, prinsesa, kailangan ng buong konsentrasyon para mawala ang sumpa. Palabasin sila. Hindi pwede. Prinsesa, hindi kilala ang pinagmulan ng taong ito. Nagkakalat siya ng kasinungalingan. Huwag mo siyang paniwalaan kahit ano paman. Makinig tayo kay Ginoong Gabriel. Ginoong Gabriel, gawin ninyo ang inyong makakaya. Huwag pilitin. Tatakbo ka pa ba? Nawala na ang sumpa. Itong pulso, Matatag at malakas. puno ng sigla. Talagang gumaling na ang sakit ng prinsesa. Pakiusap, Ginoong Gabriel. Tanggapin mo akong alagad. Ayaw kitang tanggapin. Sobrang tanda mo para maging alagad. Hindi ako tumatanggap ng alagad. Ngayon, kami ay... Mapalad na makita ang inyong galing sa medisina. Kapag narinig ko ang katotohanan sa umaga, maaari na akong mamatay sa gabi. Mula ngayon, ang mga doktor ng kolehiyo ng mga doktor ng palasyo ay nasa utos ninyo, Ginoong Gabriel. Kahit ano. Bayaran mo na ang bayad sa konsulta. Kung wala nang ibang gagawin, aalis na muna ako. Ginoong Gabriel, ang inyong pagliligtas sa akin, ako si Binibining Elena, ay hindi ko makakalimutan. Ang aking inang Reyna ay may malubhang sakit. Nakikiusap ako, Ginoong Gabriel, na sumama kayo sa akin sa palasyo ng emperador upang gamutin ang aking inang Reyna. Pumasok sa palasyo ng emperador. Ang mga tao sa palasyo ng emperador ay tiyak na mas mayaman. Tiyak na malaki ang ibabayad nila. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako sa palasyo ng emperador upang magbigay ng konsulta. Maraming salamat, Ginoong Gabriel. Maraming salamat, Ginoong Gabriel. Ang mga daang ito sa Jinling, bakit ang gulo nito? Ikaw si Ginoong Gabriel. Ginalit mo ang taong hindi mo dapat galitin. Ngayon ay kukunin ko ang iyong buhay. Taong hindi dapat galitin? Sa Jinling ang may matinding puot sa akin maliban sa pamilya Reyes, sino pa kaya? Ikaw ay ipinadala ng pamilya Reyes, ano kung nahulaan mo? Sa harap ng walang kapantay na lakas, walang saysay ang anumang paglaban. Ngayon ay mamamatay ka rito. Ang dami mong dada. Kung lalaban ka, bilisan mo. Nagmamadali akong maghanap ng daan, mamatay ka na. Ginamit ko ang buong lakas ng aking na taglay. Ibinuhos ko ang aking buong lakas, isang buong lakas na pag-atake. Hindi man lang siya gumalaw. Hindi ito kapangyarihang dapat taglayin ng isang mortal. Ano ka ba talaga? Sa tingin mo, ang pamilya Reyes lang ba ang nagawan mo ng masama? Ang paghamon mo sa pamilya Reyes ay paghamon sa 4 na dakilang pamilya. Hindi ka nila pakakawalan. 4 na dakilang pamilya? Kung lulusob sila, lipulin sila, kayabangan. Alam mo bang sa likod ng 4 na dakilang pamilya ay may mas nakakatakot na nilalang? Ang ganoong nilalang. Sa isang kibot ng daliri ay magpapawi sa iyo. Mas nakakatakot na nilalang. Anong pakialam ko?
Sa tingin mo, protektado ka ni Binibining Sofia, kaya ligtas ka na? Kahit na si Binibining Sofia ang pinuno ng pamilya Sofia, ngunit pumatay ka ng isang miyembro ng pamilya Reyes. Magkakaugnay ang 4 na dakilang pamilya, kahit ang pamilya Sofia, hindi ka kayang protektahan. Gusto ko lang namang hindi ituloy ang kasal. Hanapin ang aking kababata. Bakit napakahirap? Sunod-sunod ang mga problema. Pwede bang iwan mo na lang akong tahimik ng ilang araw? Gagamitin ko na lang ang aking kapangyarihang immortal. Hanapin ko ang daan pauwi sa tahanan ng Marquess ng Kapayapaan. Kung may isa pang mamamatay tao, antok na ako. Kirita ka ba ni Ginoong Gabriel? Sino na naman ang nakagalit kay Binibining Clara? Ikaw ba ang apprentice ni Ginoong Gabriel? Sabay kayong bumaba para magsanay. Pagbaba ni Ginoong Gabriel, iniligtas niya agad ang aking buhay. Sumumpa akong mananatili sa tabi niya, protektahan at ipagtanggol siya. Kung gayon, ikaw ang kaniyang babae? Hindi talaga. Ikaw isang dalaga na walang malinaw na katayuan ay nasa tabi niya. Si Ginoong Gabriel, masyado siyang salawahan. Hindi, kusang loob kong nananatili sa tabi niya at mayroon na si Ginoong Gabriel, babaeng gusto niya. Kapag nag-aaway ang mga babae, ang mga lalaki ang nagdurusa. Mas mabuting umalis na ako. Ginoong Gabriel, tumigil ka! Ginoong Gabriel, tumigil ka! Kakabalik ko lang. Wala akong nakita. Sige, ituloy ninyo. Sa tingin ko, may tinatago ka. Hindi pa tayo hiwalay. Huwag kang makipaglandian sa labas. Sinisira mo ang aking dangal. At ang dangal ng tahanan ng Marquess ng Kapayapaan. Wala naman akong ginawa. Ang nararamdaman ko ay walang kinalaman sa iyo. Kusang loob ko yan. Tingnan mo, ganun na nga ang sinabi niya. May idadahilan ka pa ba? Ginoong Gabriel, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Ginoong Gabriel, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Binibining Clara, sinasabi ko na sa'yo dati, pumunta ako sa Jinling para i-cancel ang kasal. May minamahal na akong iba. May gusto na pala siyang iba. Si Binibining Sofia ba? Sobrang mahal ka ni Binibining Sofia. Kung gusto mo rin siya, hindi. Nagkakamali ka, Binibining Clara. Ang gusto mo ay hindi ako. Eh diba, sabi ko na wala akong ginawa. Ako pala ang nagkamali sa'yo. Sige na nga. Hindi naman ako taong sutil. Hihilingin ko sa tatay ko na i-cancel ang kasal. Maraming salamat. Nasaan ang taong gusto mo? Pagkatapos mong i-cancel ang kasal, hahanapin mo ba siya? Siyempre. Nagkasundo kami kapag natapos ko na ang aking pagsasanay. Hihingin ko ang kanyang kamay. Buti naman at isa kang tapat na lalaki. Salamat sa magandang tingin mo, Binibining Clara. Ako hindi ba laging ayoko sa kanya at gustong-gusto ko nang i-cancel ang kasal? Bakit ngayong malapit ko nang i-cancel ang kasal, hindi ako masaya? Salamat po, Ginoong Gabriel. Tutulungan ko po kayong hanapin ang taong gusto ninyo. Binibining Sofia. Hindi ka ordinaryong tao, di ba? Ako? Nabalitaan ko ang tungkol sa 4 na dakilang pamilya. Ikaw ang namumuno ngayon sa pamilya Sofia, di ba? Noon, nagkagulo ang pamilya Sofia. Nasa bingit na ako ng kamatayan. Iniligtas ako ni Ginoong Gabriel. Kahit na ako'y kabilang sa pamilya Sofia, ngunit ang tanging susundin ko ay si Ginoong Gabriel. Bahala ka. Ngunit hanggat kasama kita, poprotektahan kita at ang pamilya Sofia. Maraming salamat po, Ginoong Gabriel.
Ngayon ay ang araw na ipinangako ko sa prinsesa na makapasok sa palasyo ng emperador. Sa wakas mababayaran ko na ang aking utang at matatapos na ang lahat. Tiyak na sa lalong madaling panahon, makikita ko na ang aking kababata Hindi ko rin alam. kung ano na ang itsura niya ngayon. Kumander, may karwaheng dumating sa labas ng tahanan ng Marquess ng Kapayapaan. Sabi nila, susunduin kayo papunta sa palasyo ng emperador. Sa wakas dumating na. May malubhang sakit ang aking ina. Wala nang magawa ang mga doktor ng palasyo. 5 araw na siyang walang malay. May kakaiba sa paligid ng palasyo. Hindi ba namalayan ng mga gwardya ninyo? Ang talas na pangunawa ninyo, Ginoong Gabriel, ang emperador ay pumili mula sa 4 na dakilang angkan. Pumili siya ng maraming magagaling na mandirigma upang bantayan ang palasyo ng emperador. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa antas ng pagpapalakas ng katawan. Pero hindi nila kailanman sinabi na may kakaiba sa palasyo. Tama, ang kakayahang makaramdam ng enerhiyang panlaban at aura. Tanging mga nasa antas ng misteryo ang meron yan. Dalhin mo ako sa tirahan ng iyong ina. Sige. Ginoong Gabriel, ito ang pinuno at mga alagad ng sekta ng Hari ng Gamot. Inimbitahan sila ng aking kapatid na lalaki upang gamutin ang aking ina. Inimbitahan sila ng aking kuya para gamutin si Reyna Ina. Dumating na kayo, Ginoong Gabriel. Napakabuti may pag-asa na si Reyna Ina. Saang sekta ka kabilang? Sino ang naging guro mo? Isang lagalag na manggagamot lamang, walang sekta. Isang lagalag na manggagamot. May karapatan ba siyang sumama sa amin para gamutin si Reyna Ina? Ang aming pinuno ay ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo. Ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo? Kung gayon, si Reyna Ina, bakit lalong lumalala ang kanyang sakit? Ano ang alam mo, may sariling paraan ang aming pinuno. Sa napakaraming taon ko sa kolehiyo ng mga doktor ng palasyo, Hindi pa ako nakakita ng kahit sino na tulad ni Ginoong Gabriel na may napakahusay na husay sa medisina. huwag mo siyang hamakin. Ang mga doktor ng kolehiyo ng mga doktor ng palasyo na buong buhay ay abala sa palasyo ng emperador ay mga walang kakayahan. Paano sila makakahalin tulad sa amin, mga kasapi ng sekta ng Hari ng Gamot? Ikaw? Ay isang palakas sa ilalim ng balon sa lambak at nangangahas kang punahin ang galing ni Ginoong Gabriel? Si Reyna Ina ay ginamot ninyo sa napakatagal na panahon ngunit hindi pa rin nagigising. Ang mga doktor ng inyong kolehiyo ng mga doktor ng palasyo ay hindi ba mga walang silbi? Ngayon, may isa na namang batang walang karanasan. Si Ginoong Gabriel ay isang dalubhasang doktor na buong puso kong inanyayahan. Kayong mga kasapi ng sekta ng Hari ng Gamot, nagdududa ba kayo sa kaharian? Mahal na prinsesa, hindi po namin mangahas pagdudahan ang kaharian pero hindi pa namin narinig ang pangalang Ginoong Gabriel. Natatakot kami na baka makasama ito sa kalusugan ni Reyna Ina. Si Ginoong Gabriel ay inanyayahan ko ang prinsesa. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Hayaan ninyong makita ko muna si Reyna Ina. Si Reyna Ina ay napakahalaga at ikaw ay bata pa lamang. Kaya sundin mo ang tala ng pulso na isinulat ko at gamitin mo iyan sa pagdiagnose kay Reyna Ina. Sabi ng prinsesa, 5 araw nang walang malay si Reyna Ina. Apurahan ang sitwasyon. Babaliwalain mo ba ang buhay ni Reyna Ina? Ikaw ay isang doktor na gala. Anong magagawa mo? Nakapagreseta na ako para kay Reyna Ina. Bumalik ka na sa dapat mong lugar. Nakita ko na si Ginoong Gabriel na gumamot kay prinsesa. Ang galing niya ay kahanga-hanga. Mas mainam na may dagdag na doktor para mas sigurado. Sinuwerte lang siya nang mapagaling niya ang prinsesa. Kayong mga walang silbi sa kolehiyo ng mga doktor ng palasyo, itinuring ninyo siyang isang himalang doktor. Ako ay inimbita ng prinsesa upang gamutin si Reyna Ina. Paulit-ulit mong hinahadlangan, natatakot kang mapagaling ko ng madali si Reyna Ina at mapahiya ka. Nangahas ka. Ang tapang mo. 40 taon na mula nang itatag ko ang sekta, ang mga maharlikang ginamot ng sekta ng Hari ng Gamot ay hindi mabilang. Ikaw, isang hamak na doktor, naglakas loob ka pang magduda sa akin. Hindi naman sigurado. Bantog ang galing ng ating pinuno sa pagpapagaling. Noong ang kabantugan ng ating pinuno ay lumaganap sa buong imperyo ng silangan. Baka hindi ka pa ipinanganak. Tama na. Si Ginoong Gabriel ay ang mahal na panauhin na inimbita ko. Kayo mga tao ng sekta ng Hari ng Gamot ay paulit-ulit na nanggugulo. Hindi ba kayo nasisiyahan sa akin? Huwag po kayong magalit, prinsesa. Ako po rin para sa kalusugan ng Reyna Ina. Paulit-ulit ninyong sinasabi para sa kalusugan ng Reyna Ina ko.
Wala pa ring palatandaan ng paggising ang Reyna Ina ko. Inimbitahan kayo ng aking kapatid na emperador para ba makinig sa mga yabang ninyo? Patawarin ninyo ako, prinsesa. Susunod po ako agad sa reseta upang magluto ng gamot para sa Reyna Ina. Kailangan ko pa bang suriin ang Reyna Ina? Sa iyo lang ako nagtitiwala, Ginoong Gabriel. Pakiusap, Ginoong Gabriel, gamutin ninyo ang Reyna Ina. Ganoon pala, ang Reyna Ina ay may bara sa puso at mga ugat kaya siya nawalan ng malay. Wala namang sakit ang Reyna Ina dahil masyado siyang nag-iisip at dahil tumatanda na rin siya kaya tuluyan siyang nawalan ng malay. Imposible, talagang na-stroke ang Reyna Ina, kaya siya nawalan ng malay. Matagal na akong nagsusuri ng pulso, hindi pa ako nagkakamali. Kung gayon, ginamot mo siya ng napakaraming araw para sa stroke. Bumuti ba ang kalagayan ng Reyna Ina? Ang stroke ay dapat dahan-dahang gamutin, hindi naman agad gumagaling ang ganyan. Ang inyong sekta ng hari ng gamot ay peke lamang pala. Kahit isang maliit na pinsala sa puso at mga ugat hindi ninyo napansin. Sinabi ninyong stroke. Pumunta ba kayo sa palasyo ng emperador para manloko ng pera? Ikaw, mangmang kang bata. Prinsesa, kaya kong gisingin ang Reyna Ina ngayon din. Talaga, maraming salamat, Ginoong Gabriel. Handa na ang gamot. Handa na ang gamot, Pinuno. Ipainom na natin ito kay Reyna Ina. Hindi lalampas ng 3 araw magigising ang Reyna Ina. Narinig mo ba? Ang gamot kong ito ay lihim ng sekta ng hari ng gamot. Ikaw isang doktor na gala ay may kapal ng mukha na questionin ang aking diagnosis? Kung may hiya ka, lumayas ka na. Huwag kang makasagabal dito sa paggamot kay Reyna Ina. Mahiwagang gamot? Sa tingin ko, pampatay nga yan. Kapag ininom ito, mapuputol ang ugat ng puso ni Reyna Ina. Hindi na siya maililigtas kahit ng mga Diyos. Puro kakalokohan. Dr. Miguel, nalilito ka rin ba? Itong batang ito, malinaw na naiinggit siya sa husay kong manggamot. Sadyang nagkakalat siya ng maling balita. Ang aming sekta ng hari ng gamot ay nagpapagamot ng ilang dekada. Ang mga maharlikang aming ginamot ay hindi bababa sa 80 o 100. Paano magkakamali? Hindi mahalaga kung ilan ang nagamot mo. Ang mahalaga mali ang diagnosis mo ngayon. Hindi stroke si Reyna Ina. Hindi mo man lang alam ang sanhi ng kanyang sakit at may kapal ka ng mukha na pag-usapan ng paggamot? Kung kaya mo, gisingin mo si Reyna Ina ngayon. Kung hindi, huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Anong mahirap doon? Pustahan tayo. Gigisingin ko si Reyna Ina sa loob ng 3 hininga. Sa loob ng 15 minuto, mamalay siya ng tuluyan. Kung hindi ko magawa, gawin mo sa akin ng kahit ano. Ngunit kung magawa ko, sa harap ng lahat, aminin mong peke ang sekta ng hari ng gamot at umalis ka sa palasyo ng emperador. Ginoong Gabriel, kaya mo ba talaga? Sige, makipagpusta ako sa'yo. Titingnan ko nga, ikaw sinungaling ka. Paano mo paninindigan ang mga sinabi mo? Nagpapanggap ka, sakit sa puso at mga ugat. Hindi naman gumagaling sa isang pindot lang. Unang hininga, imulat ang mga mata. Reyna Ina, nakikita niyo ba ako, Dr. Miguel. Ikalawang hininga, magsalita. Maraming salamat, Ginoong Gabriel, sa pagliligtas sa akin. Kanina, tila may mabigat akong dalahin, nakadiin sa aking dibdib. Ngayon, lubos na gumaan. Hindi, imposible. Ano itong salamangka mo? Ikaw ang walang alam. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng baradong ugat sa puso at stroke. Sekta ng hari ng gamot. Puro pangalan lang naman. Sekta ng hari ng gamot, puro pangalan lang naman. Ikaw. Binibining Ellen, kumusta na si Reyna Ina? Kuya, ginamot na ni Ginoong Gabriel si Reyna Ina. Napinsala ang puso't mga ugat ni Reyna Ina. Inayos ko na ang kanyang napinsalang puso't mga ugat. Kahangalan. Pati ang pinuno ng sekta ng hari ng gamot sinabi niyang stroke ito. Ikaw na isang albularyo. Nangangahas kang magsalita ng walang katotohanan.
Ina? Hindi na humihinga si Ina. Ikaw naman, Daraya, pinatay mo ang aking ina. Kuya, pakiusap, huwag kang magalit. Ang pagpigil ng hininga ay pansamantala lang. Kalokohan. Mga gwardya, hulihin ninyo ang taong ito. Mga inutil, nasa pagkawalang malay pa ang aking inang Reyna. Kahit isang albularyo ay hindi ninyo napigilan. Patawarin ninyo ako, kamahalan. Opo, pinoprotektahan siya ng prinsesa. Kaya hindi kami nangahas kumilos. Tumayo na kayo. Itong walang galang na albularyo, hulihin ninyo. Sabi ko na, ang Reyna Ina pagkalipas ng 15 minuto ay magiging maayos na. Pagkalipas ng 15 minuto, malalaman na natin. Isang batang walang galang. At nanghas kang paghintayin kami. Babayaran mo naman ang aking konsulta, di ba? Kung gayon, hindi ko na kayo pananagutin sa pagganti ninyo ng masama sa aking kabutihan. Ikaw na maliit na doktor, hindi mo alam ang lugar mo. Kahit na magreklamo ka, wala kang magagawa. Kayo'y magiging abo. Mawawala. Lahat tayo ay mga nagsasanay. Ako pa nga'y isang dalubhasa sa pagsasanay. Lilipulin mo kami. Ako'y nasa yugto ng pagpapalakas ng katawan. Baka nga pati ang aking kalingkingan hindi mo kayang talunin. Kung ganyan kayo kalakas, sige, sabay-sabay na kayong umatake. Sabay-sabay na. Bata, sa tingin mo sino ka? Mukhang nataranta lang siya kaya ganyan magsalita. Bata, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Hindi na nga kailangan pang sabay-sabay kaming umatake. Kahit isa lang sa amin ang lumaban sa'yo. Kayang kang lipulin sa isang iglap. Oo nga, kung ikukumpara mo sa amin. Para ka talagang isang tupa na handa ng katayin. Sa tingin ko, natulala na sa takot ang batang ito. Yung mga pinagyayabang niya kanina, ngayon nga yata, siya mismo ay hindi na naniniwala. At gusto pa niyang sabay kaming lumaban? Talagang nakakatawa. Sa tingin ko, gusto lang niyang sadyang patagalin ng oras. Akala niya makakalusot siya sa ganitong paraan. Talagang imposible iyan. Sinabi ko na, sabay-sabay tayong lumaban. Sabi ko na, sabay-sabay tayong lumusob. Dahil talagang gusto niyang mamatay, kaya hindi na natin kailangang maging magalang sa kanya. Sabay-sabay tayong lumusob, ipakita natin sa kanya kung ano ang lakas ng isang tunay na kultibador. Tama si tagapamahala Carlos. Ngayon itong batang ito ay magbabayad para sa kanyang kayabangan. Mga kasama, huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Lusob? Ito, kami malinaw na kami ay nasa kasukdulan ng antas ng pagbuo ng core. At marami kami siya. Hindi man lang siya umatake, sa kanyang presensya lang. Aking emperador, akala ninyo kanina, para kanino ba ako nakikiusap? Sa buong palasyo ng emperador ang lahat ng tao na pinagsama-sama. Ay hindi katapat kay Ginoong Gabriel. Ikaw alam mo na pala ang kanyang lakas, bakit hindi mo sinabi kanina? Binigyan ninyo ba ako ng pagkakataon? Ikaw, sino ba talaga kayo? Isang hamak lamang. Nais namin kayo ang maging guro namin. Pakiusap, tanggapin ninyo kami. Kahit na isang panlabas na alagad, maghain ng tsa at tubig, magsilbi sa inyong tabi, para lang makasunod kami sa inyo, para matuto ng kahit isang galaw. Pakiusap, Ginoo, tanggapin ninyo kami. Nais naming maging alagad ninyo, handa kaming mamatay. Hindi ako tumatanggap ng mga alagad. At hindi ko kailangan ng mga utusan. May kanya-kanya kayong adikain. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema sa hinaharap, maaari ninyo kaming utusan. Ito ay aming karangalan.
Prinsesa, ang bayad po. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ang dapat kong bayaran ay hindi ko babawasan kahit piso. Dahil wala nang problema ang aking ina at ipinangako ko na ang bayad sa inyo. Kung gayon, umalis na kayo ngayon. Kung hindi kayo aalis, ang aking mga gwardya ay mabibighani sa inyo. Binibining Elena. Binibining Elena. Inagising na po kayo. Ito siguro ang manggagamot na sinabi ni Binibining Elena. Ako po si Ginoong Gabriel. Maraming salamat, Ginoong Gabriel. Mahal na prinsesa, ang bayad po. Ito ay 200 tael na ginto. Maraming salamat, Ginoong Gabriel, sa pagligtas sa aking ina. Ginoo, ito ang 200 ginto. Tanggapin po ninyo ito. Salamat, prinsesa. Nakuha ko na ang bayad. Alis na po ako. Ngayon, ang perang ibabalik kay Binibining Clara sa wakas. Kumpleto na, pwede na akong pumunta sa aking kababata. Ginoo, sandali. Meron pa po bang utos ang Reyna Ina? Ang ganda ni Binibining Elena ay walang kapantay. Ang batang ito ang una kong nakita na nakatayo sa tabi ni Binibining Elena na hindi mukhang alalay. Nais kong ipakasal si Binibining Elena sa iyo. Ano sa palagay mo? Ang ipinagkaloob na kasal ng Reyna Ina ay isang walang katulad na karangalan. Tanging si Ginoong Gabriel, ang napakalakas na tao, ang siyang makakakuha ng karangalang ito. Gusto ng Reyna Ina na gamitin ang pagiging asawa ng prinsesa Upang itali si Ginoong Gabriel. at maglingkod siya sa kaharian. Reyna Ina, Ipinagkaloob na kasal. Hindi, kailangan ko pang hanapin ang aking kababata. Talagang hindi ko ito tatanggapin. Maraming salamat po, Reyna Ina, sa inyong pagpapahalaga. Ngunit mayroon na po akong kasintahan. Hindi ko po ito magagawa. Sana po ay patawarin ninyo ako, Reyna Ina. Ayaw mo ba sa aking si Elena? Reyna Ina, bago pa lang po kayong gumaling, huwag na po kayong mag-alala para sa akin. Sa palagay ko, si Elena ay may gusto rin sa iyo. Pag-isipan mo pa. Desidido na po ako. Ayoko pong maabala ang prinsesa. Sana po ay unawain ninyo ako. Kapal ng mukha mo. Ang ipinagkaloob na kasal ng Reyna Ina ay isang biyaya sa iyo. Nangahas ka pang tumanggi. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha. Ang ipinagkaloob ng Reyna Ina na kasal ay biyaya para sa iyo. Naglakas loob kang tumanggi sa palasyo ng emperador. Kung magkakaroon ng Ginoong Gabriel na ganyang dalubhasa, ang kapangyarihan ng imperyo ay tiyak na aangat pa. Hindi kita hahayaang makatakas. Kamahalan, nakipagtipan na ako. Hindi ko na maaaring pakasalan ng prinsesa. Pinahiya niya ako ng husto kanina. Kailangan kong makabawi. Mukhang hindi mo alam ang iyong lugar. Naglakas loob kang sumuway sa utos. Ginoong Gabriel, nakikita ni na Reyna Ina at ng emperador ang iyong halaga. Kung pakakasalan mo ang prinsesa, magkakaroon ka ng tulong ng imperyo at proteksyon. Ito ay isang bagay na hindi makuha ng marami kahit magmakaawa. Ginoong Gabriel, bibigyan kita ng isang pagkakataon na magpapaangat sa iyo, kaya magpasalamat ka na. May minamahal na ako. Hindi ko kayang tanggapin ang ipinagkaloob na kasal. Talagang tatanggi ka na ba sa akin? Kung magsasalita ka pa ng kahit isang salita, papatayin kita ng walang awa. Emperador, kalmahan ninyo po. Ginoong Gabriel, alam kong pinahahalagahan ninyo ang inyong mga kaibigan. Ngunit ang kasal na ipinagkaloob ng emperador ay hindi basta-basta matatanggihan. Kahit pa ito ay ipinagkaloob ng emperador, hindi ko maaaring talikuran ang aking iniibig. Kung nais akong parusahan ng emperador dahil dito, kailangan din niyang tingnan ang palasyo ng emperador kung ito'y kayang magkulong sa akin. Ang
ang inyong minamahal. Na nagpapatatag sa inyo, sino nga ba? Isang walang takot sa kamatayan, lumalaban ka sa reyna ina at sa akin. Ngayon tiyak na pagbabayarin kita. Tagapamahala, Carlos. Narito po ako. Dakpin ang mapanghas na ito, ikulong sa piitan, hintayin ang hatol. Sige po. Kakatalo ko lang kay Ginoong Gabriel ng lubusan. Pinapahirapan niyo po ako, hindi ba? Kuya, pakiusap, huwag niyo siyang parusahan. Nailigtas ni Ginoong Gabriel ang buhay ng reyna ina. Siya ay may malaking naiambag. Binibining Elena, lumayo ka. Napakayabang ng taong ito. Kung hindi siya parusahan, saan na ang dangal ng kaharian? Tinalo niya ang lahat ng aking mga mandirigma. Kung hindi ko siya mapipigilan ngayon, ang palasyo ng emperador, hindi ba't mawawalan ito ng isang talento? Kung nais ng kuya na parusahan si Ginoong Gabriel, parusahan niyo muna ako. Ako ang nag-imbita kay Ginoong Gabriel na pumasok sa palasyo upang gamutin. Kamahalan, may punto si Binibining Elena. Si Ginoong Gabriel ay nagligtas sa akin, patawarin mo na siya. Kung parurusahan siya dahil dito, talagang makakasakit ng loob ng mga tao. Emperador, halika rito. Huwag mo siyang pilitin ng sobra. Huwag mong masyadong pilitin ng tao. Hindi rin naman natin kailangang ipakasal si Binibining Elena kay Ginoong Gabriel. Sa tamang sandali, tulungan natin siya. Tama ang sabi ni Ina, basta may malaking utang na loob siya sa atin. Para may palitan ng pabor. Kaysa itali siya sa pamamagitan ng kasal, mas epektibo pa. Kailangan marunong tayong umangkop. Pagkatapos, ipaaral natin si Binibining Elena kay Ginoong Gabriel upang matuto ng medisina. Sa gayon, ang relasyon natin sa kanya hindi ba magiging mas malapit? Talagang may paraan si Ina. Pagkatapos na makautang siya sa akin, ipapagawa ko sa kanya na sanayin ang mga tamad na bantay ng palasyo na ito. Kuya, nakatingin ba sa atin ang hari? Kainin mo na lang ang pakwan mo, tama na. Sige na nga. Maaari kong patawarin ang iyong pagkakasala. Laging sinasabi ni Binibining Elena na walang kapantay ang iyong galing sa paggamot. Kaya maging guro ka ni Binibining Elena. Turuan mo siya ng paggamot. Pagkatapos mong maging guro ng prinsesa, ikaw ay isang bayani ng imperyo. Sa imperyo ng silangan, walang mga has na hamakin ka. Sige na nga, sige, tuturuan ko ang prinsesa ng paggamot. Kailangan kong makaalis agad para mahanap ko ang aking kababata. Sa Kunlun kapag tumatanggap kami ng alagad, kailangan namin ng espesyal na ritual. Tanggapin si Binibining Elena bilang alagad. Pakitang tao lang ito, walang kinalaman ito sa karma. Oh. Ginoong Gabriel. Natanggap ko na ang bayad, paalam na. Pinuno ng Angkan Jose. Dinala mo ang mga tao at pinasok ang aking tahanan nang walang paalam. Ano ba talaga ang balak mo? Marquez ng Kapayapaan, huwag kang magpanggap na hindi alam. Isuko si Ginoong Gabriel. Ginoong Gabriel, siya ang pinuno ng mga tanod ng aking tahanan. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya para magalit ka, pinuno ng Angkan Jose. Pinatay niya ang aking anak na si Binatang Marco. At pinatay rin niya si Gabriel, ang aming pinagkakatiwalaan. Ngayon, kung hindi mo siya isusuko, wawasakin ng pamilya Reyes ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Itong si Jose Mabanggis ang kanyang dating. Mukhang desidido na talaga. Para maghiganti kay Ginoong Gabriel, pinuno ng Angkan Jose. Ang usaping ito, malamang may hindi pagkakaunawaan. Kilala ko ang pagkatao ni Ginoong Gabriel. Tiyak na hindi siya pumapatay ng mga inosente. Hindi pagkakaunawaan? Narito ang mga testigo at ebidensya. Ano pang hindi pagkakaunawaan? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Isusuko mo ba siya o hindi? Pinuno ng Angkan Jose. Ikaw, isang opisyal na nasa ika-4 na ranggo at nangahas ka pang magbanta sa aking ama. Masyado kang bastos. Binibining Clara, wala kang kinalaman dito. Kung may isip ka, huwag kang makialam. Pinuno ng Angkan Jose, nakikipagkwenta ka ba sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan? Sakto, ang aming pamilya Lorenzo ay nais ding makialam. Hindi ko alam kung mabibigyan ninyo ako ng pabor itong Binatang Lorenzo. Binatang Lorenzo, buti na lang at dumating ka. Kinukupkop ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan ang pumatay. Tamang-tama, magtulungan tayo para humingi ng hustisya. Maliit na bagay lang ang paghahanap ng hustisya. Ito ba ang pinakamagandang dilag sa kaharian? Si Binibining Clara. Binibining Clara, sumama ka sa akin sa pamilya Lorenzo at maging aking asawa. Sisiguraduhin kong ligtas ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Ano sa palagay mo? Ikaw, karapat-dapat ka ba? Walang iya ka.
Ang makapag-asawa ng isang dilag na tulad mo ay sulit kahit walang hiya. Nangangahas kang pakialaman ang anak kong babae. Ano naman kung galawin ko? Kung hindi mo isusuko ngayon si Ginoong Gabriel, hindi lang siya ang gagalawin ko, kundi gibain ko rin ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang yurakan ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan? Ginoong Gabriel, Hindi lang ang pamilya Lorenzo ang dumating, papunta na rin ang pamilya Daniel. Ginoong Gabriel, ngayon nagkaisa ang tatlong pamilya, ikaw at ang mga taga-tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Wala ni isa sa inyo ang mabubuhay, Binibining Clara. Akala mo dahil sa batang ito mapoprotektahan ka? Kapag napatay na namin siya, ikaw ay akin pa rin. Tingnan natin kung kaya ninyo akong patayin. Kung kaya nyo, subukan nyo, patayin nyo ako. Huwag kang matakot, nandito si tatay. Ang pumatay kay Gabriel para ipaghiganti ang anak ko ay gagantimpalaan ng 1,000 ginto. Mahal pala ang buhay ko, sabay-sabay na kayo. Para hindi ko na kayo harapin ng isa-isa, sabay-sabay na kayong lahat. Mga walang kwenta. Mag-isa lang siya, ano bang kinakatakutan ninyo? Ginoong Gabriel, bantay ka lang ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Dito sa kabisera, ang tinitingnan ay kapangyarihan at katayuan. Binibining Clara. Ang pagsama sa ganyang hamak na taga-bukid. Mas mabuti pang pakasalan mo ako. Titiyakin kong yayaman ka at maginhawa habang buhay. Nandidiri ako sa'yo. Mas nandidiri ako sa pera mo. Hintayin mo lang. Ipaparanas ko sa iyo ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Luluhod ka sa lupa at hihingi ng aking paglingap. Sabi ko na, sabay-sabay kayo. Ang bagal-bagal ninyo. Hindi ba kayo nakakaintindi? Kahit gaano kakalakas, anong magagawa mo, mas marami kami. Isang dura lang ng bawat isa, malulunod ka na. Ang ingay! Kayabangan, patayin ninyo sila. Sabi ko na, huwag ninyo akong pilitin na lumaban. Itong mga bantay ko, Lahat sila ay kaloob ng Panginoong Espiritu. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay nasa tuktok ng antas ng pagpapalakas ng katawan. Siya, paano niya nagawang harangan ng ganong kadali? Ikaw, huwag kang magpanggap. Ginoong Benito, dumating na po kayo. Itong si Ginoong Gabriel ay pumatay sa aking anak at sinaktan ang mga tauhan ko. Kaya po, gawan ninyo ng katarungan ang pamilya Reyes. Ikaw ang pumatay kay Gabriel at kay binatang Marco. ako, ano naman? Ang kapal ng mukha mo. Isang bata lang ay naglalakas loob na magyabang sa harap ko. Si Ginoong Benito ay isang dalubhasa sa antas ng paglipad. Dudurugin kita gaya ng pagdurog sa isang langgam. Nakita mo ba, Ginoong Gabriel? Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng awa, baka maiwan ka pang buo. Ginoong Gabriel, akala mo dahil pinoprotektahan ka ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan, ligtas ka na. Narito si Ginoong Benito. Kaya kahit ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan, kahit ang pamilya Sofia ay hindi ka kayang protektahan. Antas ng paglipad. Sayang, hindi pa rin sapat. Paano kung idagdag pa ang pamilya Daniel? Batang walang alam, nangangahas kang hamunin ang autoridad ng 4 na pamilya. Pinayagan kang mabuhay hanggang ngayon, isang malaking pabor na. Sa 4 na dakilang pamilya maliban sa pamilya Sofia, ang 3 pang iba ay magkakasabwat. Nang aapi sila sa mga mahihina. Hindi ikaw ang pakay nila ngayon kundi ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Matagal na nilang gustong sakupin ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Kahit kanino pa ang pakay nila, nagalit ako.
Nakita mo ba, Ginoong Gabriel? Pamilya Reyes, Pamilya Lorenzo, at Pamilya Daniel. Ang tatlong pamilyang ito ay nagkaisa at si Ginoong Benito ang namamahala. Ngayon, ikaw at ang mga tao ng tahanan ng Marquez ng Kapayapaan, wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Hindi ba't mahusay kang lumaban? Titingnan ko nga kung paano ka makakalabas sa pagkubkob ngayon. Ang apat na pamilya ay magkakaugnay. Kung papatayin mo ang isang miyembro ng pamilya Reyes, makikipag-away ka sa apat na pamilya. Ngayon, isasagawa ko ang katarungan. Aalisin kita, ikaw na salot. Bata, nagsanib ang tatlong pamilya at kasama pa ako. Kahit na ikaw ay isang walang kapantay na mandirigma, tiyak na mamamatay ka, sumuko ka na bibigyan kita ng madaling kamatayan. Masyado na kayong nang aapi. Si Ginoong Gabriel ay tagapagbantay ng aking tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Kung gusto ninyo siyang saktan, dumaan muna kayo sa akin. Sasamahan kita. Ang tatlong pamilya antas ng paglipad kawili-wili, pero gusto ninyo akong patayin. Hindi pa kayo karapat-dapat. Mayabang. Napakayabang lumaban na patayin ninyo sila. Tigil! Sino ang mga has na saktan si Ginoong Gabriel? Kalaban na nito ang pamilya Sofia. Binibining Sofia, ito ay tungkol sa tatlong dakilang pamilya at ang alitan kay Ginoong Gabriel. Wala itong kinalaman sa pamilya Sofia. Ang mga bagay ni Ginoong Gabriel ay mga usapin ng pamilya Sofia. Gusto ninyo siyang patayin. Kailangan ninyong tapakan muna ang bangkay ko, Binibining Sofia. Kaya ko ito. Ginoong Gabriel? Hayaan mong gawin ko ang isang bagay para sa'yo. Poprotektahan si Ginoong Gabriel ng buong pamilya Sofia. Oh. Binibining Sofia, sa tingin mo ba ang pamilya Sofia ay kayang protektahan siya? Mayroon kaming tatlong dakilang pamilya. At mayroon pa kaming si Ginoong Benito, isang dalubhasa sa antas ng paglipad. Talagang hindi katapat ang pamilya Sofia. Sofia, kung marunong kang umintindi, huwag kang makialam. Kung hindi, wawasakin ko pati ang pamilya Sofia. Subukan mo nga kung kaya mo. Dahil ang pamilya Sofia ay gustong makialam sa gulo, wawasakin na rin natin sila. Sige, sugod na. Dumating na ang mahal na prinsesa. Pagpupugay sa mahal na prinsesa. Dala ninyo ang maraming tauhan. Lumusob kayo sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. May hawak kayong mga armas. Ano ang balak ninyo? Mahal na prinsesa, pumunta ako upang hulihin ang salarin na si Ginoong Gabriel. Pinatay niya ang aking anak at ang alay ng pamilya Reyes, karapat-dapat siyang mamatay. Ang salarin Ginoong Gabriel ay ang nagligtas sa aking buhay at tagapagligtas din ng Reyna Ina. Higit sa lahat, pinili siya ng aking kapatid na hari upang maging guro ko sa medisina. Sinasabi ninyong siya ang salarin. Mayroon ba kayong ebidensya? Mahal na prinsesa, totoong-totoo ito. Hindi lang niya pinatay si Binatang Marco, sinugatan pa niya ako. Tumahimik. Si Ginoong Gabriel ay mahalagang panauhin ng kaharian. Lakas loob ninyong saktan siya? Gusto ba ninyong maging kaaway ang kaharian? Hindi sinabi ng Panginoong Espiritu na ang mga taga-kaharian ay pabor sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Kung gayon may pag-asa pa ito, kailangan kong tapusin ang misyon ng Panginoong Espiritu, mahal na prinsesa, ang utos ng prinsesa. Ay nais mong suwayin? Magre-rebelde ka ba? Sa ngayon, hindi tayo dapat makipag-away sa kaharian, masisira ang plano ng Panginoong Espiritu. Hindi po. Patawarin ninyo po ako, mahal na prinsesa, mahal na prinsesa. Hindi po namin alam na si Ginoong Gabriel ay bayani ng kaharian. Nagkamali kami, patawarin ninyo po kami, aalis na po kami, paalam. Lumusob kayo sa tahanan ng Marquez, pinalibutan ninyo ang bayani ng kaharian. Akala ninyo ay sapat na ang paalam? Hindi sinabi ng Panginoong Espiritu na pabor sa tahanan ng Marquez ang mga maharlika. Pabor sila sa tahanan ng Marquez. Kung gayon, may pag-asa pa. Kailangan kong tapusin ang misyon ng Panginoong Espiritu. Prinsesa, ang utos ng prinsesa. Nangahas kang sumuway, maghihimagsik ka ba? Sa ngayon, hindi tayo pwedeng lumaban sa mga maharlika. Masisira ang plano ng Panginoong Espiritu. Hindi po. Patawarin niyo po ako, prinsesa. Prinsesa, hindi po namin alam na si Ginoong Gabriel ay isang bayani ng kaharian. Malaki po ang aming pagkakasala. Patawarin niyo po kami, prinsesa. Aalis na po kami. Paalam, pinasok ninyo ng walang paalam ang tahanan ng Marquez. Sinalakay ninyo ang bayani ng kaharian. Akala ninyo'y sapat na ang isang paalam? Prinsesa, alam ko na po ang aking pagkakamali. Patawarin ninyo po ako sa pagkakataong ito. Nasaktan ninyo si Ginoong Gabriel.
Ibig sabihin nilabag ninyo ang kaharian, ngayon ay kailangan ninyong bayaran ito. Prinsesa, dalubhasa ako sa antas ng paglipad. Kung pipilitin ninyo ako, wala akong pakialam sa karangalan ng kaharian. Sa aming hanay, marami rin ang nasa antas ng paglipad. Sa tingin mo, makakalabas ka ng buhay sa tahanan ng Marquez? Mukhang kailangan nating magbayad ngayon. Hindi na tayo makakaalis. Mukhang kailangan natin bayad ngayon. Mukhang kailangan nating magbayad ngayon. Hindi tayo makakaalis. Prinsesa, kung patatawarin mo lang kami, handa kaming ialay ang lahat ng aming kayamanan. Handa kaming ialay ang aming mga kayamanan. Patawarin mo kami, Prinsesa. Ginoo, handa po ba kayong patawarin sila? Kung ayaw ninyo, Ginoo, ipapakulong ko sila kaagad. Ginoong Gabriel, hindi namin nakilala ang inyong halaga ngayon. Malaki ang inyong puso, huwag ninyo kaming pansinin. Ginoong Gabriel. Naloko ako ni Jose. Dahil sa ating nakaraan na walang alitan, patawarin ninyo ako. Kayo, Jose, naloko mo ako. Kaya nag-asala ako kay Ginoong Gabriel. Ngayon huwag mo akong sasaktan, anak. Hindi kita maipaghiganting ngayon. Tama na. Mabuti na ring bawasan ang pagpatay. Umalis na kayo. Salamat sa pagtulong mo ngayon, prinsesa. Walang anuman, Ginoong Gabriel. Ito ang kagustuhan ng emperador. Ang emperador ay mahusay magplano. Sadyang ginawa niyang may utang na loob ako sa kaharian. Humahanga rin ang emperador sa kakayahan mo, Ginoong Gabriel. Nais niyang magkaroon ng mabuting ugnayan sa iyo, Ginoong Gabriel. Sige na nga. May panibagong utang na loob akong kailangang bayaran. Kailan kaya ako makakapunta upang makita ang aking kababata? Ginoong Gabriel. Basta na lang ba natin silang palalampasin ang tatlong pamilya? Baka magdulot ito ng problema sa hinaharap? Huwag kang mag-alala, pinuno ng pamilya Sofia. Poprotektahan ng kaharian ng pamilya Sofia at ang tahanan ng Marquez ng Kapayapaan. Salamat, prinsesa. Sa pagtulong mo ngayon sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan, Ako at ang aking ama. ay tatandaan ang kabutihan ng emperador. Walang anuman, Binibining Clara, kasi nakilala ko si Ginoong Gabriel. May bahagi ka rin doon. Maraming salamat, prinsesa, sa inyong pagtulong sa tahanan ng Marquez ng Kapayapaan ngayon. Ako at ang aking ama ay maaalala ang kabutihan ng emperador. Walang anuman, Binibining Sofia, kasi nakilala ko si Ginoong Gabriel at may bahagi ka rin doon. Kung hindi mo ipinilit na bayaran ko ang napakamahal mong palda, hindi rin ako kailangang maglibot-libot para magpagamot ng mga tao at makalikom ng pera. Bakit ba kasi nung una masyado kang nakakainis? Hindi ko alam kung may karangalan ba ako na makipagkaibigan sa inyo. Bahala ka, prinsesa ka, maliit lang akong tao at saka hindi ba't guro mo ako? Ituturing ko na lang na ako'y kaibigan na ni Ginoong Gabriel. Gabriel, ikaw talaga, kahit saan ka pumunta, may mga naaakit sa'yo. Pati ang prinsesa ay naging kaibigan mo. Ito ang tinatawag kong magandang pakikisama, hindi ba pwede? Tapat na tao si Ginoong Gabriel. Napakalakas ng kakayahan niya. Normal lang na may gustong makipagkaibigan kay Ginoong Gabriel. Binibining Clara, hindi mo dapat sabihin yon tungkol kay Ginoong Gabriel. Wala naman akong sinabing mali. Pasaway talaga siya at nakikipaglandi pa siya kung kanino. Huwag kang magalit, Binibining Clara. May dating talaga si Ginoong Gabriel. Pero sa puso niya may mahal na siyang iba. Magkaibigan lang naman kami. Sa sino? Sinong nagagalit? Sa tingin ko lang naman, masyado siyang pasikat. Ngayon, ang tatlong angkan ay gustong patayin siya, kung hindi dahil kay Binibining Sofia at sa iyo. Siya... Ang dahilan kung bakit sila masyadong mayabang ay dahil kumampi sila sa Panginoong Espiritu. Panginoong Espiritu. Napaka-misteryosong tao yon. Marami siyang magagaling na tauhan. Pero siya ay malupit at walang awa. Makitid ang kanyang kalooban. Noong una, dahil tinutulan ko ang alyansa ng pamilya Sofia sa kanya, kaya ako'y tinugis. Noon, iniligtas ako ni Ginoong Gabriel. Paano kung isangkot nila ang Panginoong Espiritu? Paano na si Ginoong Gabriel? Kahit ipagsapalaran ko ang buhay ko, tiyak kong poprotektahan si Ginoong Gabriel. Huwag kang matakot. Mabuti kung hindi sila darating. Kung may darating, papatayin ko. Sabi nila hindi masukat ang kapangyarihan ng Panginoong Espiritu. Naabot na niya ang tugatog ng antas ng paglipad. Paano mo siya papatayin? Kung sasabihin ko sa kanila ng padalos-dalos na nakamit ko na ang lihim ng mahabang buhay, baka sila matakot.
Nasa tugatog din ako ng antas ng paglipad. Kung maglalaban tayo, sino ang papatay kanino, hindi pa tiyak. Ano? Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Ito ay isang tunay na gininto ang katawan. Tanging kapag naabot mo ang rurok ng antas ng paglipad, saka mo lamang patatagin ang iyong anyo sa ganitong antas. Talagang malayo ang pananaw ng prinsipe. Nakita ng prinsipe na hindi ka pangkaraniwan. Dati kitang minaliit. Inaamin ko, mas mataas ng konti ang talento mo kaysa sa akin. Ginoo, sa edad mong ito, umabot ka na sa rurok ng antas ng paglipad. Tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap. Prinsesa, mahal na prinsesa, masamang balita. Palasyo ng emperador, sinalakay ang palasyo ng emperador. Maraming nakaitim ang pumasok sa palasyo. Lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Ang hukbong tagapagtanggol ng imperyo ay napakaraming nasawi. Ang kanyang kamahalan at si Reyna Ina ay nakukubkob sa bulwagan ng kapayapaan. Nasa bingit na ng kamatayan. Yun ako, Pedro. Bakit sinalakay ang palasyo ng emperador? Sino ang may kapal ng muka? Ang mga bihasang mandirigma ng tatlong angka na sina Liang, Luo at Li, kasama ang maraming nakaitim, nagkaisa silang sumalakay sa palasyo. Sinasabi nila nang paulit-ulit na pabagsakin ang maharlikang pamilya upang kontrolin ang imperyo ng silangan. Ang mga taksil na ito, ang kapal ng loob nilang salakayin ang palasyo. Talagang walang takot sa batas. Ginoo, iligtas ninyo ang aking kapatid na hari at si Reyna Ina. Iligtas ninyo ang imperyo ng silangan. Dumating na ang oras para bayaran ko ang utang na loob sa pamilya ng hari. Binibining Sofia, mapanganib ang paglalakbay na ito para sa inyo. Kukunin ko ang isang hibla ng aking enerhiyang panlaban at ibibigay sa iyo. Kapag ikaw ay nasa panganib, kakayanin mo na. Ako. Nakarating ako sa gitnang yugto ng antas ng paglipad. Salamat, Ginoo. Panginoong Espiritu, walang kakayahan ang inyong lingkod, ang tahanan ng Marques ng Kapayapaan at si Ginoong Gabriel. Protektado sila ng imperyo. Wala tayong magagawa sa kanila. Walang kwenta. Sinira mo ang gawain at nagdadahilan ka pa. Huwag po kayong magalit, Panginoong Espiritu. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Nagpadala na ako ng mga tao sa palasyo ng emperador. Malapit nang mahulog sa atin ang kabisera. Napakatalino ninyo, Panginoong Espiritu. Masasakop natin ang maharlikang pamilya. Walang tutulong kay Ginoong Gabriel. Tiyak na magiging alabok siya. Tama na ang daldal. Pumunta kayo sa paligid ng palasyo ng emperador at maghintay. Patayin ang sinumang lumaban. Opo, susunod po ako sa utos ninyo. Noong nasa kunlun ako, ginawa akong tao ng kagalang-galang na guro mula sa ahas. Ngayon, kailangan ko lang lunukin ang enerhiya ng dragon ng emperador ng imperyo ng silangan at magiging dragon at immortal na ako. Ang sino mang hahadlang sa akin ay dapat mamatay. Ngayon kaming tatlong magkakapatid ay nandito. Hindi ka kayang protektahan ng iyong hukbong tagapagtanggol ng imperyo. Ibigay mo na ang selyo ng imperyo. Hahayaan kong buo ang mga bangkay ninyo. Kuya, bakit pa natin siya kakausapin? Patayin na natin siya. Saka natin hanapin ang selyo ng imperyo, inutos ng Panginoong Espiritu. Dapat niyang isuko ang selyo ng imperyo. Isang hakbang pa. Mamatay ka. Ayaw mo sa matamis, gusto mo sa mapait. Sugod. Kamahalan? Kuya. Sino ka? Nangahas kang humarang sa amin. Ang papatay sa inyo. Dumating ka rin sa wakas. Mga taksil! Ngayon, papatayin kita, ipaghihiganti ko ang mga mandirigma ng imperyo ng silangan. Kayo lang ang ingay ninyo. Ginoong Gabriel, ako na ang bahala. Sila na nga ang gagamitin ko para subukan ang aking kasalukuyang lakas. Ang tapang mong patayin ang kapatid ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Imposible ito. Kapag nagsanipuwersa tayong dalawa,
Makakamit natin ang gitnang antas ng paglipad. Ikaw. Ang daldal mo! Malapit na ang Panginoong Espiritu, mamamatay kayong lahat ngayon. Malapit nang dumating ang Panginoong Espiritu. Kapag nakuha na niya ang palasyo ng emperador at nailuklok na siya bilang emperador, tayo ang mga tagapagtaguyod na nakatulong sa kanya. Mula ngayon, hindi na natin kailangang magpasakop sa kaharian. Maging ang Jinling at ang buong imperyo ng silangan ay sa atin na lahat. Binibining Sofia, kung noon pa man ay sumunod ka na sa Panginoong Espiritu, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Ngayon, ang inyong pamilya Sofia ay tinanggal na sa 4 na dakilang angkan. Kayo ay mga alipin lamang ng Panginoong Espiritu. Ang pamilya Sofia ay hindi nakikisama sa inyo. Ikaw, ang pamilya Sofia ay mawawasak dahil sa iyo balang araw. Walang silbi ang magsalita pa. Kapag dumating na ang Panginoong Espiritu, mauunawaan nila na ang paglaban ay kamatayan. Mga alipin na umaasa sa kapangyarihan ng amo. Kahit pa dumating ang Panginoong Espiritu, dahil nandito si Ginoong Gabriel, hindi tayo matatalo. Huwag nang sayangin ang panahon sa kanila. Kung gusto ninyong lumaban, halika. Kung ayaw ninyo, hintayin na lang ninyo ang inyong amo para kunin ang mga bangkay. Kayabangan. Ngayon, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. Pira-pirasuhin kita, Ginoong Benito. Ginoong Benito, magtulungan tayo. Patayin natin ang taksil na si Binibining Sofia. Kapag dumating na ang Panginoong Espiritu, saka nating hulihin ang lahat ng iba. Sige, ngayon, aalisin namin ang taksil na ito ng pamilya Sofia. Kayo lang? Ito ay usapin ng 4 na malalaking pamilya. Hayaan na si Binibining Sofia ang lumutas nito sa kanyang kasalukuyang lakas. Hindi nila siya kayang talunin. Imposible dati, antas ng pagbuo ng core ka lang sa ganong kaikling panahon. Paano ka umabot sa antas ng paglipad? Binibining Sofia, maawa po kayo. Nagkamali po kami. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Hindi namin kayo nakilala. Pakiusap, maging maluwag po kayo. Huwag po ninyo kaming patayin. Binibining Sofia, pinilit lang po kami ng Panginoong Espiritu. Hindi namin intensyong labanan ng kaharian. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng pagkakataong magbago. Darating na po ang Panginoong Espiritu. Kailangan lang naming patagalin ang oras para kaming mabuhay. Hindi namin dapat hayaang kumilos ang babaeng ito ngayon. Noong una tinugis ninyo ako. Noong tumutulong kayo sa masama, bakit hindi ninyo naisip na mangyayari ito? Hindi ko pinalalampas ang mga nanakit sa akin. Panginoong Espiritu, narito na po kayo sa wakas. Pakiusap, ipagtanggol ninyo kami. Ayos ka lang? Ayos lang ako, Ginoong Gabriel. Binibining Sofia, kung noong una'y sumunod ka sa akin at pumayag kang yurakan kita, hindi ka sana nagkaganito ngayon. Pinalad akong gabayan ng isang immortal. Ngayon, ako ang pinakamalakas sa mundo. Maliban sa immortal na yon, walang makakatalo sa akin. Tiyak na mamamatay kayo ngayon. Ang taong ito, bakit pamilyar sa akin? Panginoong Espiritu, siya nga. Pinatay niya ang anak ko. Nakikiusap ako, ipaghiganti mo ang anak ko. Mahal na immortal. Sumaludo ako sa iyo, mahal na immortal. Ginoong Gabriel, kung hindi dahil sa inyo noon sa bundok ng Diwata na ginabayan ninyo ako, mananatili akong isang maliit na ahas sa tubig. Hindi kailanman magkakaroon ng anyong tao, mas lalong hindi makakaabot sa kasukdulan ng antas ng paglipad.
Napakalakas ni Ginoong Gabriel. Sino ba talaga siya? Hindi ko akalain na may ganyang nakaraan pala si Ginoong Gabriel. Munting Ginoo. Hindi na ako makakahiganti para sa'yo. Ginoo, immortal, ang mga usapin ng imperyo. Pinapayuhan ko po kayo, huwag na lang kayong makialam. Ang pakikialam sa mga gawain ng mortal ay magiging komplikado. May utang ako sa imperyo. Kailangan kong pigilan ka. Ikaw ay naliwanagan ko. Nakapag-anyo ka. Ngunit hindi mo naisip na magpasalamat. Sa halip, ginulo mo ang mundo ng mga mortal. Kahit pa naliwanagan mo ako, ano naman? Ngayon, walang sino man ang makakapigil sa akin. Gusto kong maging emperador ng imperyo ng silangan. Kukunin ko ang maharlikang enerhiya ng dragon. Magiging dragon at immortal. Kahit ikaw pa, hindi ako matatakot. Noong una, hindi ko sinasadyang gabayan ka. Napakialaman ko ang karma ng mundo ng mga mortal, kaya't naging dahilan ito ng kasalukuyang kaguluhan. Ang karma na ito ay kailangan kong bayaran. Ang sino mang humahadlang sa aking pagiging immortal ay mamamatay. Nabasa ko ito sa mga aklat ng imperial na palasyo. Ito ay ang antas ng immortalidad at misteryo gintong anyo Ginoong Gabriel. Siya pala ay isang ginintuang immortal. Kahit na mas mataas ang antas mo kaysa sa akin. Ano naman, ako ay isang hayop na nag-anyong tao. Hindi nasisira ang aking katawan. Hindi mo ako mapapatay. Hayop na nagkatawang tao. Kung gayon, ibabalik kita sa iyong orihinal na anyo. Imposible ito. Binibining Sofia, noong araw na iyon hinabol ka niya, kaya malubha kang nasugatan. Ngayon, nasa iyo na siya upang parusahan. Salamat, Ginoong Gabriel. Sandali, Ginoong Gabriel. Salamat sa pagligtas sa akin, Ginoo. Tumayo ka na, huwag kang mag-abala. Mahal na Ginoo, alam kong ikaw ay isang immortal mula sa langit. Hindi mo pinapansin ang mga titulo sa mundo, ang mga karangalang ito. Ngunit iniligtas mo ako, iniligtas mo ang buong imperyo ng silangan. Wala akong maibabalik sa iyo. Nais kitang gawing hari ng mga immortal na malaya upang tangkilikin ang walang hanggang pagsamba. Kung malalaman ng lahat na ang imperyo ng silangan ay may isang gintong immortal na prinsipe. Mula ngayon, hindi matatalo ang imperyo ng silangan, walang mangahas na sumalungat. Sa presensya ng mahal na Ginoo, ang kaharian ng silangan ay mananatiling ligtas sa loob ng 10,000 taon. Ang emperador na ito ay masyadong matalino. Gusto niyang gamitin ang aking kapangyarihan upang patatagin ang kanyang kaharian. Mas mabuting umalis na ako. Pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan, kamahalan. Ngunit nais ko lamang mahanap ang aking minamahal. Alis ka na ba, Ginoo? Tapos na ang aking tungkulin dito. Kailangan kong hanapin ang aking kababata. Ito para sa iyo. Ito para sa iyo. Ako at ang prinsesa, kahit hindi tayo tunay na mag-aaral at guro, pero kaibigan kita. Itong librong sikreto para sa iyo. Kapag natutunan mo ito, magagamot mo ang lahat ng mahihirap na sakit. Salamat, Ginoong Gabriel. Ikaw, babalik ka pa ba? Huwag kang mag-alala. Kung nakatadhana, magkikita rin tayo. Ingat, Ginoong Gabriel. Ikaw rin, Binibining Sofia. Aking kababata, nandito ako para pakasalan ka. Hintayin mo ako. Wakas.